Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ito na yung sinasabi natin mga kababayan. Ayan po, nandyan po si Vice President Sara Duterte. Diyan po sa rally ni Isko Moreno. Ayan mga kababayan, so dumalo si Vice President Sara Duterte sa political rally ni Manila Mayoral Candidate Isko Moreno sa Tondo. Ayan mga kababayan. At kanina ko pa pinakikinggan to. Ang pinag-uusapan po dyan ay pawang paninira na naman sa gobyerno. Ang mga salitang binibitawan ni Sara Duterte ay pawang paninira kay Presidente Bongbong Marcos. Nandyan din po si Amy, mga kababayan. Nandyan din po si Amy Marcos. So ito yung sinasabi ko, mga kababayan. Mga taga Maynila na nagmamahal po sa ating gobyerno. Etong kasama ng isang kandidato, itong sinasabi nilang Yormes Choice. Ayan mga kababayan, nagpakita na ng tunay na anyo, sila po talaga ay taga-suporta ng mga Duterte. Sila po ay sumusuporta dito sa grupo na kumakalaban po sa gobyerno. Ayan mga kababayan, oh. Kaya sinasabi ko po sa mga taga Maynila, mag-isip-isip po kayo ng inyong iboboto. Tingnan nyo po yung nasa paligid ng mga kandidato, mga kababayan. Akala ko ang issue lang ni Isko Moreno ay yung vote buying. Kasama po si Sam Bersosa. So pinagpapaliwanag po yung dalawang kandidato na yan dahil po sila po ay nakitaan ng ebidensya ng vote buying dyan po sa Maynila. Pero yung vote buying, sa tingin ko parang maliit lang na issue para sa akin yun kasi wala naman napaparusahan dyan mga kababayan. Wala namang kumbaga, hindi naman kaya ng COMELEC na magsuspindi kasi sasabihin lang naman ng mga kandidato, hindi totoo yan. Kaya hindi po issue yun para sa akin. Although issue yun kasi namimili ka ng boto di ba? Namimigay ka ng pera sa kalagitnaan ng kampanya. Ito ang matinding issue para sa akin mga kababayan. Kung mahal po ninyo ang Maynila, hindi po kayo boboto ng kandidato na ang nasa paligid po ay yung mga kumakalaban sa gobyerno. Rally po ito mga kababayan ng Yormes Choice ni Mayoral Candidate Isko Moreno sa Tondo. Pero ang mga nandyan po, mga DDS. Napapaligiran po sila ng mga DDS, mga Duterte fanatics, Duterte followers, at even Sara Duterte at Amy Marcos nandyan po. Nakakatakot po mga kababayan. Saan narinig ko kanina hindi ko lang yan piniplay ngayon yung audio kasi baka makapiright tayo. Pero ito, parinig ko sa inyo yung ilan sa mga sinasabi ni Sara Duterte. Kahit hindi ko siya kilala, yung mga tao, hindi ko kilala sa pangalan, sasabi nila, pakikumusta kay Tatay Digong. Ayun. Ang binabagay niya kay Tatay Digong, yung pabubudol daw ng Marcos administration doon sa bigas, paulit-ulit siya ito po yung utak talangka na talagang ayaw niyang umasenso sa Pilipinas. Ayaw niya na maging successful itong si PBBM sa kanyang pamamalakad sa Pilipinas. Kasi naiinggit siya. Kasi sa sarili niya, hindi niya kaya. Kaya puro na lang paninira. Tapos ngayon, nandyan siya Nandyan po siya sa rally ni Isko Moreno. Kaya sa mga kababayan ko, taga Maynila, yan na po. Ayan sinasabi ko, wag ko daw idamay si Isko sa mga Duterte. Ayan, tingnan mo nga, sino ngayon ang kasama nila dyan? Sino po nagsasalita? Sino po ang naninira sa gobyerno? Kaya gising-gising po mga kababayan natin dyan sa Maynila. Iboto po natin yung sumusuporta sa gobyerno, hindi po yung kumakalaban sa gobyerno. Eto na po yun mga kababayan. Ginagamit na po etong grupo ni Yorme ng mga Duterte. Ayan mga kababayan, napakalinaw naman Mapakinggan natin. Ang tawag doon, ninakaw nyo sa amin. Ninakaw nyo sa amin si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil siya ay
propriedad o property ng syudad ng Davao. Dahil siya ay magiging mayor namin doon at kinuha ninyo siya at nilakaw ninyo dito. Pwede na ba yun, ma'am? Hindi daw kidnapping yan eh. Nakawan na lang. Nilakaw ninyo. Ano, babalik pa? Sa amin. So mga nangangamusta, Ang pinag-usapan nila, yung tatay niya, si Duterte. Ay, mga kababayan kong taga Maynila, mga batang Maynila, mga Manileño, guys, isip-isip, ayan, no? Isko Moreno, Amy Marcos, ginamit na po ng DDS. panahon na ito. At Etong sa rally darating ni na Isko mga Moreno araw, para sa ay sarili nila. magpalit ka na po ng apelido mo. Ay, sorry. Romualdez pala ang middle name mo. Okay, ito. Sabi ko nga, matino na tao, Senator Amy Marcos. Ready na? Ready? Okay. Thank you. Okay, so pinost na natin kasi baka graphic yung ang pinapakita nila dito sa kanilang screen. Pinapakita po yung mga nangyayari ngayon sa gobyerno. So, ayan mga kababayan, yung political rally ni Isko Moreno, tumatakbo bilang mayor ng Maynila, pinasok na po ng mga DDS ni Sara Duterte, ni Amy Marcos, at eto, pinapalabas nila ang mga ewan ko, video, hindi ko na pinlay mga kababayan kasi nakita ko may may parang may gurguran eh. Parang pinapakita nila na ito yung nangyari sa Pilipinas. So ito po ay pawang paninira sa Marcos administration. So yan, ginamit na si Isko. Hindi pa po nananalo yan. Kaya sinasabi ko po sa inyo, mga kapwa ko bata Maynila, mga totoong Manileño, iboboto nyo pa rin ba etong grupong ito? Ang kasama po ay ang sumisira sa gobyerno. Ayan mga kababayan, alinaw-linaw na. Ngayon nagpakilala na talaga sila. Meron pa ako nabasang comment, wag mo nga isama si Isko Moreno sa mga DDS. Ano wag isama? Ayan katunayan na yan na talagang hawak sila ng mga DDS. At kapag nagkataon, hahawakan na rin ng DDS etong Maynila. Kapag binigyan nyo ng pagkakataon, etong kandidatong ito na manalo dyan po sa eleksyon sa Maynila, yari po. Yari po ang Maynila. Kaya mag-isip-isip po kayo. Mag-isip-isip kayo mga kababayan. Mamili po tayo ng kandidato na pro-government yung sumusuporta sa gobyerno para sa ganon, susuportahan din naman kayo ng gobyerno. Kasi kapag nga inilagay nyo sa pwesto, kalaban ng gobyerno, nga kayo, sigurado. Yan, mga kababayan, yan po, Sara Duterte, Isko Moreno, si Amy Marcos, nako. Isip-isip po, mga kababayan, isip-isip po tayo. Nakakatakot po ito. Yung issue ng vote buying, hindi masyadong issue yun para sa akin kasi wala pa naman nasasampulan. Ito ang matinding issue para sa akin. Mga kababayan, nakakatakot po na ang Maynila ay gamitin ng mga Duterte. Ayan kita-kita naman di ba? Kailangan pa ba ng paliwanag? Kitang-kita nyo na. DDS po yan, mga Duterte. Nandyan po sa Maynila, sa rally ni Isko Moreno. Ayan mga kababayan. Ano kaya masasabi ni Mark Gamboa rito? Kasi si Mark, magkaiba po kami ng kandidato sa Maynila. Si Mark Gamboa po, kay Isko, ako naman po kay Mayor Hanny Lacuna. Nagkaiba po kami. Pero, pagdating po dito sa pagsuporta sa gobyerno, parehas po kami. Ano kaya masasabi ni Mark Gamboa ngayon na nandyan? Nandyan yung DDS kasama ng kandidato niya. Ayan po yung sinasabi ko. Kaya ako, todo suporta ako kay Isko. Kung tumakbo siyang senator, talagang susuportahan ko siya. Kaso tumakbo sa Maynila Tapos ang mga kasama pa niya, mga DDS, si Mocha Uson, Banat Bay, nag-iikot-ikot sila.
At tapos pumasok na si Amy Marcos, si Marcoleta. Nandiyan na sila lahat. Ngayon, eto si Sara Duterte. Oh, wala na. Kaya ayun na sinasabi ko. Mag-iingat po kayo ng iboboto ninyo. Siguraduhin nyo, yung nakapaligid po dyan, ay hindi po madidiktahan o may impluensyahan yung inyong kandidato. Pero sa tingin ko, ngayon pa lang, wala na. Ngayon na. Puro paninira na sa gobyerno. Okay, so yun lang po mga kababayan. Hindi na nga sana ako magbibideo pero nakita ko to eh. Kaya warning po sa ating mga kapwa Manileño, mga batang Maynila. Kitang-kita nyo na kung sino ang sumusuporta dyan sa Yormes Choice. Kaya ingat-ingat po kayo. Kung nga tayo pipili ng kandidato, yun po yung totoo. Yung tapat at totoo. At talaga nagmamahal sa Maynila. At sumusuporta sa gobyerno, mga kababayan. Hindi po sumusuporta dun sa naninira sa gobyerno. Alright, so yun lang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toids. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po. Itinapon palabas ng bansa